Praise. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Lord sa umagang ito. For He is great. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Ano man yung mga circumstances na nangyayari, still God is good. Amen. God will preserve us and sustain us. Habang nagtetestify si Kuya Maki, naalala ko ako'y napasok din ng... no, ako'y dalaga pa, napasok sa bahay namin. Nagsosolo. Pero, in Jesus' name. Praise God. Hallelujah. So, hindi po tayo doon magdodwell. Praise God. Hallelujah. Going here or coming here ay talagang we have one goal. And that is to glorify our God. Amen? Sabi nga ng awit 34, Verse 3. Ang sabi, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." Amen? So, yung sasama-sama nating pagpunta dito, meron tayong goal, and that is to glorify our God. To magnify our God. And there is a blessing. Sabi nga ng awit 133, "How good and how pleasant it is to dwell together in unity." There is a blessing that overflows. Amen? Pag tayo nagsasama-sama ng pagpupuri, mayroon pong blessing na ibinibigay ang ating Panginoon sa togetherness. Ano po? Sabing ganon, yung pagpapala, napakaraming pagpapala ng kalakasan, hindi lamang physically, kundi spiritually, tayo palalakasin ng Panginoon. Ano po? Lahat ng area ng buhay natin, ano man yung ating sakit karamdaman, may blessing yon, ang kagalingan. Amen? At napakarami, sabi nga sa huling verse, even life forevermore. Amen? Ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos na sa tuwing araw ng linggo, tayo po ay dinadala ang ating mga panyapak sa lugar na ito. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. At tayo po muna ay manalangin bago po tayo dumako sa ating pagbubulayan sa umaga pong ito. Praise God. Hallelujah. Yes, O God, we continually magnify your name, O God. That is in our heart, O God, na ikaw ay maparangalan, mapapurihan sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord Jesus. Bless each and everyone, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na may nakahanda ka, Panginoon, na anumang pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And we thank you for that, O Lord. Salamat po ng marami sa buhay at kalakasan. Patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. At sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Lord, continue, Lord, to open our hearts, our mind, O God, and we will receive your word, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. To you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Yung the best clap offering po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay napaka-basic, but I know na lahat po tayo ay dumaan sa bahagi ng pagkilala sa ating Panginoon as our Lord and Savior. Ano po? Lahat po tayo ay tumanggap sa Panginoon. Tayo po ay nakakilala at binibigyan pa nga natin ng birthday, spiritual birthday, ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Subalit may sinabi po dito sa mga Colossus chapter 2, mga taga-Colossus chapter 2, verse 6 and 7. Ito po ang ating message sa umagang ito na ating pong bubulay-bulayan. Praise God. Colossians chapter 6, verse 2, chapter 2, verse 6 to 7. Praise God. Ang sabi ganon. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. We receive Jesus Christ in our life as Lord and Savior. Pero ang binanggit po diyan is as Lord. Yung pong may underline. As Lord. Hindi
as you receive Jesus Christ as your Savior. Kasi ayun po ay given na. Dalawang bagay. Sabi nga po ay, yung in-exhort ni Pastor noon na, ang ating salvation, pagtanggap sa Panginoon is two-sided coin. Isang as Savior and as Lord. Ano po? Kaya ang binanggot po dyan ni Apostol Pablo, so then, just as you receive Christ, Jesus, as Lord, continue to live your life in Him. Praise God, as Lord. Kasi as Savior, si Lord na ang gumawa noon sa atin. Amen po ba? Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kompleto na ang pagkatubo sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay as Savior. Ano po? As Savior, siya ang gumawa ng lahat ng bagay para sa kaligtasan natin. But as Lord, dito po tayo merong gagawin. Ano po? Dito po tayo may part. Ano po? Kasi ginawa na ni Lord as Savior. Ano po? Lord and Savior. Kaya lagi natin sinasabi na this is not a religion, but a relationship to our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Kasi may sinabi po dito sa Acts chapter 2 verse 36 na Lord and Messiah ang pagtanggap natin. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. So dalawa ang pagkatanggap natin sa ating Panginoon. As Lord and Messiah. Pag sinabing Messiah, ay tagapagligtas. Amen. Siya ay ating tagapagligtas. Ginawa na niya ang lahat. But as Lord, as a Savior, ang sabi nga dito, means we receive eternal life from Him. Nakamit natin ang buhay na walang hanggan sa ginawa ng ating Panginoon. God do it for us. Ano po? Yung pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. But Jesus as our Lord, ano po? Yung sabi ko nga kanina, meron tayong gagawin. Ito yung ating pagbubulayan ngayon. Ano ba yung dapat nating gawin? Ibig sabihin, Jesus as Lord means following Him as the boss of our life. Ano po? Siya ang ating boss. Manager. Ano? Master ng ating buhay. Kasi tumatawag tayo sa Kanya ng Lord. Ibig sabihin, siya ang nasusunod sa buhay natin. Ang sabi nga ganon, we do not have an option of receiving Him as Savior and not as Lord. Sasabihin mo, ay, ayokong Lord, Savior na lang. Tatanggapin ko siya as Savior. Hindi po pwede, walang option. Kailan, di ba, nung kayo pinag-pray, sabi nung pastor, tatanggapin natin siya na Panginoon at sariling tagapagligtas. Dalawa. Hindi po kayo ipinag-pray ng as tagapagligtas lang. There is not an option. Ano? Walang option. Hindi tayo pipili ng, ay, tatanggapin ko lang siya bilang Savior. Hindi po. Package po yon as Lord and Savior. Wala tayong option. Ano? Kailangan ay magkasama yon. Nung tayo nag-pray, sumunod sa panalangin ng pastor, tayo po ay tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lagi po nating tatandaan po yon. Amen? Kaya sabi ko nga Panginoon, two-sided coin ang pagtanggap. One represent Jesus as our Savior and the other represent Him as our Lord. So salvation begins by acknowledging that Jesus is our Lord. Confessing Jesus as Lord covers every area of our life. Lahat po ng area ng buhay natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating gawa, sa ating pananalita, kailangan siya ay Lord. Panginoon. Ano po? Pag sinabing Lord, siya ay boss. Sabi nga pong ganon, Lord Jesus must be the Lord of all or not at all. Ayan po ang ating title ngayon. Naipasok ang title. Ano po? Jesus, Lord of all
or not at all. Ano po? There is not an option. There is no option. Ano po? Jesus as Lord means following Him. Ano po? Kagaya ng sinabi ng Colossians 2:6. Ano po? Ano sabing ganon? As Lord, continue to live your life in Him. Ano po? Rooted and built up in Him. Praise God. And strengthened in the faith, overflowing with thankfulness. Ano? Naandyan yung mga bagay na kailangan nating gawin as Lord, na kinikilala nating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Ano? Kaya kailangan maging rooted tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi yung being a Savior, ginawa na ng Panginoon. But as Lord ng buhay natin, meron po talaga tayong kailangan gawin. Amen. At ito yung pag-aaralan natin, 3 points ngayong umaga. Excited po ba na kailangan natin gawin as Lord, si Jesus, ng Lord ng ating buhay? Ang sabi nga po ng Romans chapter 10, verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So there is a confession in our mouth that Jesus is our Lord. Amen? And there is believing in our heart, Romans 10:9, that He died on the cross and you will be saved. May confession, may believing sa ating puso. So, saan po nagsisimula ang pagkapanginoon ng ating Diyos sa ating mga buhay? Yung Lordship, kasi ang ating pag-aaralan ngayon is Lordship. Being a Savior, ginawa na ng Panginoon. So, tayo ngayon, being Lord, Jesus as being Lord of our life, ano naman yung kailangan nating gawin? Kasi, di ba, Lord, kaya ang sabi dito, believe in your heart that God raised Him from the dead. So, Lordship begins in our heart. Ayun po yung unang point. Ano po? So, kailangan totohanang tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating puso. Kailangan tayo ay Kristiyano sa puso at hindi sa nguso. Kasi marami nagkiklaim na I am a Christian, ako ay tagasunod ng Panginoon, but makikita mo sa buhay. Amen? Kung by heart ang pagtanggap, maraming ganun. Masisipag din sa gawain ng Panginoon, pero malayo ang puso. Sabi nga ng Panginoon, who you? Amen. Mamaya ating pag-aaralan. Amen. So, Lordship begins in our heart. Lordship is a matter of the heart. It is a decision to follow Jesus in every area of our life, even when it is difficult. Maraming struggles minsan sa pagsunod natin sa Panginoon. Mahirap. May persecution, minsan may mahina ang physically, may sakit, hindi makasunod ng totohanan. Maraming dahilan para hindi makasunod sa Panginoon, pero it is a matter of the heart. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, no matter what, anuman yung circumstances sa buhay mo, may handa kang maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. You decided to follow Jesus as Lord of your life. Amen. Ano man yung difficult. Praise God. Lordship will begin to show in our lives kapag sa puso nagmula. Amen. Diba? Sabi nga, kailangang ipanganak sa puso. Yung message last Sunday ni Pastor Tim, kailangan ipanganak sa puso si Jesus. Amen. At yan ang mensahe ng Pasko. Amen. Yung Lordship ng Panginoon, kailangan ay sa puso. Kasi pag hindi sa puso at sa isip lamang, ay marami po yung problema, magiging problema. Pag sa isip lamang tinanggap ang ating Panginoon. Sa understanding lang. Kailangan ay by heart. Amen. Ang sabi nga ng 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your heart set apart Christ as Lord.
Amen. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang inyong Panginoon. Amen. Sasambahin bilang Panginoon. Kanina sumamba tayo. Not only as Savior, but as Lord, as Master of our life, as Boss ng ating buhay. Sinasamba natin ang ating Diyos. Kasi siya ang naghahari, siya ang Master ng ating buhay. Amen? Kailangan buksan ang puso ng totohanan. Papasukin, amen, ang ating Panginoon ng totohanan sa puso ng bawat isa. Lordship begins in our heart. Amen. Kaya lahat tayo na tumanggap sa Panginoon ay nasa puso po ba ang ating Panginoong Jesus? Amen. Pag tinanong mo nga yung bata, nasaan si Jesus? Nasa puso. Nasa langit, nasa puso. Ayun ang sagot ng mga bata. So, ganun din po tayo. Si Jesus ay nasa puso natin. Ipinanganak ang Panginoong Jesus sa puso natin. Amen. We know Him by heart, not only in the tradition na every December, Pasko, ipinanganak ang Panginoong Jesus. Di ba? Ano ba yung pinaka-message? This is the season, but the real reason is Jesus Christ. Amen. Ng Kapaskuhan. Amen. Mabilis lang po ito. Una, ng Lordship, pagka-Panginoon ng ating Panginoon is, Lordship begins in our heart. Pangalawa, ang sabi po ng Lordship demands obedience. Kasi siya ang ating boss. Ang ating Panginoon. As Lordship begins in our heart, we will sincerely obey Jesus as our Lord. Lordship means following Him as the boss. It is not enough. Hindi sapat na sabihin mo na tawagin mo ang Panginoon, Lord, Lord, nang hindi ka naman sumusunod. Marami, sabi ko nga kanina, marami nagke-claim. Pero ano ang sabi ng Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Si Jesus po ang nagsasalita dyan. Hindi po ako. Amen. Tinatawag mo akong Panginoon. Lord, nagsumasamba ka, Lord, I love you, Lord. Pero hindi mo naman sinusunod ang aking sinasabi. Kailangan, Lordship demands obedience. Kailangan po ang pagsunod. Matthew chapter 7 verse 21, everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Amen. Yung lamang sumusunod. Maraming tumatawag ng Lord, Lord, pero hindi sumusunod. Yung, sabi dito sa verse na ito, yung lamang sumusunod, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So sa ating pagkilala sa Panginoong as Lord, kailangan ang pagsunod sa kalooban ni Lord. Hindi pwedeng iisang tabi. Kasi sinasabi ng iba, ay, hindi na kailangan, kasi di ba sabi, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Kasi lagi natin sinasabi, ang paggawa ng mabuti, hindi para tayo maligtas. Kasi ligtas na tayo. Amen? Tayo gumagawa ng mabuti kasi tayo ligtas na. At sumusunod na, we are living for God na. Amen? Namumuhay na tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, obedience is required. Amen po ba? Ay, si Lord po may sabi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama ang siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Obedience is a must. Dito din po kasi papasok yung katuruan
ng grace. Ano yung tinuro ni Bishop nung mentoring last Sunday about grace. Ano po? Kasi meron pong doctrine of grace na kahit ikaw ay hindi na sumunod, kahit ikaw ay magkasala na, dahil mahabagin ang Diyos, ikaw ay patatawarin na at ikaw ay ligtas na. Sala po yun. Ano po? Ang grace po ay ginagamit sa salvation. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, it is by grace that you have been saved through faith. By grace, you have been saved. Ang kaligtasan ay dahil sa mayamang habag ng Diyos. Dahil hindi na nga tayo gumawa sa ating sariling kaligtasan, kundi ginawa na ng Lord para tayo maligtas. Siya na ang namatay para sa atin. It is by grace. Ayun yung grace na tinatawag. Na tayo ay kinahabagan ng Diyos, na dapat tayo ay sa impyerno, tayo ngayon ay binigyan ng kaligtasan. By grace, ginagamit sa salvation. But, lordship, kailangan ng obedience. Amen. Baka pag nagkakasala ka, Lord, pinatatawad mo, ibang Lord yung tinatawag mo. Hindi si Jesus, pag nagkakasala ka. Amen. Si Amang Abraham ay meron pong kwento din dito. Sa Genesis chapter 17, verse 1 and 2. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, ayan, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Sabi, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Sabihin nga natin, blameless. Anong ibig sabihin ng blameless? Walang dungis. Amen? Sabi ng Lord kay Abraham, ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay naandito sa lupa. So, iniutos ng Panginoon yun kay Abraham. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Amen. Padadamihin ang lahi. At sabi nga, tayo ay kasama sa lahi ni Abraham. Pero may command ang Lord. Pag may command, kailangan sundin eh. Di ba? Pag may command. Kaya po, ang Lord noon ay ginagawa na ang paraan para tayo ay makalapit sa Kanya kasi God is holy. And we, people of God, must be also holy. Kaya naggagawa ang Lord ng 10 Commandments. Di ba? Sa Old Testament. Pero nag-fail pa din kasi gumagawa ng sarili. Ang mga Israelita, nung pagbaba ni Moises, ay gumawa na ng sariling Diyos. Nainip na. Kaya nabasag yung 10 Commandments na dapat ay susundin ng tao para at least man lang ay makakonect sa Lord. Kasi God is holy and we must be also holy. Yung holiness, we believe in the teaching of holiness. Ano ba yung holiness? Hindi yung ikaw ay banal na mahinhin, o mahaba ang buho. Minsan, ayun ang tingin natin sa holiness eh. Pero hindi. Para po sa akin, ang holiness is yung lumayo ka sa kasalanan, ayun ay isang kabanalan. Walang dungis. Sabi dito, blameless. And be blameless. Walk before me faithfully and be blameless. Ang sabi ng Lord kay Abraham. Amen. Kaya ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 sa New Testament, ano po? Verse 14, ano po? Bilang masunuring mga anak, masunurin po ba tayo? Kasi lordship demands obedience po eh. Ano po? Tayo po'y kailangang masunuring mga anak. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Ayan, yun po ang sinasabi. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yung pagsunod po ang tinutukoy doon. Amen? Lordship demands obedience. Nakakasunod po ba tayo sa Lord? May mga simple, hindi naman yung napakahirap
sundin na kalooban ni Lord. Yun na lang pag-attend natin. Amen. Every Sunday. Sabi ng Lord sa Hebrews chapter 10, do not neglect the habit of meeting together. Huwag niyong kaliligtaan. Ano? Nakakasunod po ba tayo doon? Kalooban ni Lord yun. Kasi ipagpe-pray ko kung kalooban kaya ni Lord na ako'y umattend ngayon. Ano? Minsan nagko-question pa tayo ng gano'n. Kalooban po yun. Huwag nyo nang kaya questionin. Kasi sinabi na sa Bible po, basta sinabi sa Bible at command ng Lord, huwag na po nating ipagpe-pray ko po muna kung ako'y a-attend. Hindi na po kailangan ng prayer doon. Kailangan na ng pagsunod. Obedience. Kung si Lord ay naipanganak sa puso mo, amen? Begins in our heart, you sincerely obey the Lord. Masusunod mo na yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Maging sa ating paglilingkod. Ano? Talagang, minsan ang hirap, pero because you love the Lord, nagagawa mong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano man yung may nararamdaman ka, ay masakit ang aking kuko, hindi ako makalakad. Si Bishop, dinadialysis 2 times a week. Hindi mapigilan. Dapat siya magtuturo ngayon. Pero speaker po yan mamaya sa Cavite. Hindi po mapigilan sa paglilingkod sa Lord. Amen. Tayo po kaunting, hindi ako makapagsalita. Kagaya nga po noon, online naman, pwedeng magsalita. Praise God. Merong way lagi sa pagsunod natin sa Panginoon. If you really love the Lord with all your heart, masusunod, you decide to follow Jesus in your life. Maging sa ating pong paglilingkod. Amen? You obey. You choose to obey the Lord. Ano po? Sabi pong ganon. Praise God. Kaya ano sabi dito? Magpakabanal. Ang term, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. God is holy, so we must also be holy. Ano po? Kasi kailangan mag-match tayo sa Lord. Amen? Lumayo sa kasalanan. Amen. Maging masunuring sa sinasabi ng ating Panginoon. Nasusunod po ba natin ang sinasabi sa atin ni Lord? Kasi may mga personal dealing sa atin ang Panginoon. Nasusunod po ba natin sa ating buhay yung simpleng sinasabi sa atin ng Panginoon? Pwede nating i-check po yun. May personal na revelation sa atin ang Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa bawat araw. Ano po? Ang pagsunod po ay hindi lamang one time experience. Kundi ito'y everyday experience with the Lord na kung nasusunod mo ba ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi nga ng 1 John chapter 5, verse 3 and 4, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Ayan, question po uli. Tunay po ba ang ating pagmamahal? Walang hiwala yan sa pagmamahal. Kung tunay, kailangan ay, praise God. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. We are overcomers na. Hindi na mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Nahihirapan ka lang kasi wala sa heart mo. Ang paningin mo ay nasa world, ang paningin mo, ang focus mo ay nasa circumstances o nasa salib. Pero pag si Lord ang mahal mo, nag-ugat sa puso mo, ang pagmamahal sa Panginoon, kayang-kaya mong sundin ang Panginoon. Ang sinasabi naman. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So nagagawa na natin ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kasi siya na ang Lord natin Amen? Lordship demands obedience. Amen. Habang tumatagal tayo sa Panginoon,
tumatagal, the more we know the Lord, the more we are eager to follow Jesus. The more we serve the Lord. Lalo tayong nanggigigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bishop, pagka pinagbawalan mo yan, lalong nanggigigil yan eh. Praise God. Pagkatapos ng dialysis, a-attend pa ng UPC meeting every Tuesday kasi ang meeting. Tuesday ang kanyang dialysis, Tuesday and Friday. So, talagang hindi mo mapigilan. Susunod ka na lang. We follow also. Ganon talaga din sa isang relasyon, kailangan yung obedience. You follow. Amen. Kahit sa, di ba, sa boss mo, ikaw ang employer, meron kang employee, susunod ka. Para maganda, harmonious ang relationship. Sa parent, sa mga magulang, yung mga anak nyo, di ba? Gusto nyo masunurin yung anak nyo. Sa mag-asawa, meron din kayong pasunuran. Amen? Para harmonious yung inyong relationship. Ganon din sa Lord. Para ayos ang relasyon natin sa Panginoon. Ang interm na nga dyan, bilang mga masunuring mga anak. Amen? Masunurin po ba tayo? Amen. O minsan suwail na anak. Praise God, hindi po tayo doon. Tayo ay masunuring mga anak. So it demands obedience. Kailangan yung pagsunod natin sa Panginoon. Huwag po natin sasabihin, ay, mahabagin naman si Lord. Naiintindihan naman ako ni Lord. Ay, talagang naiintindihan tayo na tinatamad ka. Intinding-intindi yun ni Lord na tinatamad tayo. Amen? So, kailangan ay yung heart natin. Amen? Huwag na nating bigyan ng dahilan. Ang dami. Sabi nga, pag gusto, may paraan Ano? Pero pagka ayaw, ang daming dahilan. Pero naiintindihan naman tayo ni Lord. Amen? Pero kailangan yung pagsunod pa rin natin sa ating Panginoon. Amen? Lordship demands obedience. Amen. Hindi by grace lagi, hindi. Kasi Lordship, kailangan yung ating paggawa. Kasi ang grace, it is for our salvation. Amen. Talagang mahabagin ang ating Panginoon. Amen. So una, Lordship begins in our heart. Pangalawa, Lordship demands obedience. At ang pangatlo, at panghuli, madali lang po, Lordship is a continuous relationship. Amen. Kailangan, di ba? Sabi sa Colossians, as you receive Jesus as Lord, continue to live your life in Him. Sabihin nga po natin, continue. Continue. It is not only good for 11 years. Hindi, 11 years yung life in Christ, di ba? Kasi nakapasa. Anong nasa isip nyo? Kasi 'di ba masakit sa ang hiwalayan sa mga relasyon. Pero mas masakit ang lumalayo ka sa Panginoon. Amen. Pero hindi ako affected. Ay, mga youth, ang gagaling. Kasi doon sa dialysis, yung mga nurse ay malulungkot. Sabi, ba't po kayo malungkot? Kasi naghiwalay po ang cut niya. Naghiwalay sa relasyon, 11 years. Pero ang relasyon po natin sa Lord is a continuous relationship. Amen. Palapakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Colossians 2:6, so then, just as you receive Christ as Lord, continue to live your lives in Him. Continue. It is a continuous relationship. Making Jesus as Lord, hindi one time, every day, relationship natin sa Panginoon. Amen. Sabi nga dito, we are now in a relationship with God and we need to nurture. Kailangan nating palaguin, in-nurture ang ating connection, ang ating relasyon sa ating Panginoon. By knowing Him more through His Word and following His ways every day. Araw-araw ang ating relasyon sa ating Panginoon.
The more we know Him, the more we will obey Him, and the more we will love Him. Amen. Lalo tayong napapamahal na habang nakikilala natin ang Panginoon. Kasi buhay na buhay ang Panginoon sa ating buhay, sa ating family, sa ating mag-asawa, sa lahat ng relasyon natin, buhay na buhay. Kumikilos, nararanasan ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Praise God. Anong dapat natin gawin sa ating relasyon sa Panginoon? Habang tayo nagpapatuloy, kailangan tayo maging rooted. Anong sabi ng verse 7? Be rooted. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Be rooted and built up in Him. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Strengthen in the faith. Pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. And overflowing with thankfulness. Amen. Nag-uumapaw ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Continuous relationship ang kailangan po natin. Kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon dahil Siya ang Panginoon ng ating buhay. Tinanggap natin Siya as Savior and Lord. Pag Lord, Siya ang boss ng ating buhay at tayo'y nagpapatuloy sa relationship na yan. Amen po ba? Praise God. So, continuous relationship to the Lord. Hallelujah. Ang sabi nga ng Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mahalin natin ang Panginoon ng buo nating puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen. Ayan ang utos sa atin ng Panginoon. Ayan ang kinompress na 10 Commandments ng Lord. Kasi yung 10 Commandments sa Old Testament, pero sa New Testament, ginawa ng 2 na lang. Love the Lord your God with all your heart. And then love others as you love yourself. Kaya po napakahalaga yung pagmamahal. Kaya nga po, Lordship begins in our heart. Kailangan maipanganak si Jesus sa ating mga puso. Yung season ng Kapaskuhan, yung pinaka-meaning nito, si Jesus po yun. Amen? At kailangan nating sumunod sa ating Lord. Pag tinawag nating Lord ang Lord, may pagsunod po yun. Amen? Kasi we must work out our salvation. And that is yung Lordship ng ating Panginoong Jesus. Yung Lordship of Jesus Christ ay nagaganap sa ating buhay. Amen. Kasi relationship is based upon love. But religion is based on performance. Ano po? Gagawa ka nito kasi ito ang iniuutos ng religion ko. Kailangan ito. Pero hindi. Relationship is based on love. Nagwo-work ka, nagse-serve ka sa Lord dahil mahal mo siya. Our motivation is always love. Lahat ng ginagawa natin, we give because we love the Lord. Amen? We serve because we love the Lord. Ang motivation po natin is love. Amen po ba? Naunawaan po natin yung tatlong yun, maikli lang. Amen? Lordship, Savior and Lord. As Savior, siya na ang gumawa. But as Lord, ito yung kailangan natin gawin. Lordship must begin in our heart. Lordship demands obedience, kailangan ng pagsunod. And Lordship is a continuous relationship. This is for life. Hindi good only for 11 years o 10 years, 20 years. Hindi po ganun ang relasyon natin sa Panginoon. Hanggang sa tayo ay kunin na ng Lord. Amen? Hanggang dumating ang Panginoon o hanggang sa huling hininga ng ating buhay, tayo kailangan ay nasa Panginoon, nakakapit, patuloy na nakakonect sa ating Panginoon. And that is Lordship. Amen. He must be Lord of all or not at all. Amen. O wala. Amen. This is not an option. Kailangan siya ay Panginoon ng lahat sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Lord at tayo po ay magpasalamat
sa biyaya ng ating Panginoon because the Lord has been so good sa ating mga buhay. Hallelujah. Kagaya nung in-exhort ni Bishop kanina, the earth is full of His glory. Ano po? Ang Lord napakabuti dahil sa lahat ng Kanyang nilikha tayo, we are glorious. Ano po? Dahil nakukumpleto yung pinaka-purpose ng Lord sa buhay natin. Ano? Yung to serve Him, to worship Him. Ano po? Iyan tayo ginawa. Special na ginawa ng ating Panginoon. Kaya the whole earth is filled with His glory. Amen? At tayo po isa doon sa glory yon na sumasamba sa ating Panginoon. Patuloy po tayong tumayo at sumamba ng pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Pasasalamat na may pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, God. Patuloy tayong magpasalamat kagaya ng sinabi niya in Colossians chapter 2, verse 7, overflowing with thankfulness, yung huling verse. Hallelujah. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Patuloy na nararamdaman ng Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Hallelujah. Lordship begins in our heart. Sa ating pagpunta pa lang dito, tayo nasasabik, nasambahin at pasalamatan ng ating Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa, sa lahat at ng Kanyang mga bagay na ginagawa sa buhay natin, the answered prayers, even yung mga bagay na negative na nangyayari, still, we make to praise God. Hallelujah. We choose to praise God. Dahil napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat na sambahin sa ating mga buhay. Because He is the Lord of all. Hallelujah. Patuloy natin buksan ang ating mga puso sa Panginoon. Kilala tayo ng ating Panginoon. Kung totohanan nating ina-acknowledge siya bilang Lord ng ating mga buhay. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Yes, Jesus. Thank you for the price you He saved us. He is our Savior. We We receive Him as Savior and Lord of our life. In love you came. Jesus as Savior, He did. He has done everything for us. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on The throne, crown you now in many crowns. You reign victorious. high and lifted up. High and lifted
God, treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. High and lifted high. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Treasure of heaven. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God. Treasure of heaven crucified. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, O God. Hallelujah. Tunay nga na karapat-dapat kang papurihan, Panginoon. Bilang Diyos at Panginoon ng aming buhay. Hallelujah, God. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga puso ay puno-puno ng pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa aming kaligtasan at para sa Panginoon na ikaw ay maging Panginoon ng aming buhay. Lord, salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Patuloy na maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. We continually receive from you, O God, lahat ng biyaya, Panginoon, sa aming physically, Lord God, sa aming, Panginoon, spiritually na buhay, Panginoon. Lord, salamat. At patuloy mo kaming, Panginoon, pinalalakas, strengthen in our faith, O God. Lord, salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang mga parangalan sa aming mga buhay, Panginoon. At anuman ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon, we reclaim it, O God, and receive it by faith. In Jesus' name, we declare victory. We declare your goodness upon the life of your people, O God. Receive all the glory, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na sasambahin, dadakilain, at pasasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.